Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. This will be your reading for December 8 to 14. But this is a timeless reading. Kahit kailan mo naman mapanood ito, as long as nakarating sa iyo, baka para sa iyo yung mga mensahe na nandito. So this will be the energy surrounding you sa next 7 days. Maraming salamat sa patuloy na suporta, pagsubaybay Gemini. Grateful po ako. Malaking tulong yung mga like, share, comments ninyo, stars, super thanks, yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa mga videos ko. Pagdating sa private reading, dumiretso kayo sa aking official FB page. Mag-ingat sa mga fake, mga impostor na gumagaya ng page ko, dumadami sila. No, make sure na i-follow nyo yung legit na page ko. Pagka may nag-add friend, message request sa inyo para mag-offer, manghingi ng kung ano-ano, hindi ako yon, period. Tingnan nyo na lang yung mga details sa description or hanggang sa pinakadulo ng video natin. Nandiyan lahat ng info, pati link. Maraming salamat din sa mga lahat ng nag-like, follow, subscribe. Hope! Wow, may nasisilip tayong pag-asa, Gemini. So, may pag-asa pa itong next 7 days. Kung ano man itong inaabangan mong pag-asa. Okay, kasagutan. Ito yung confirmation mo. It's a yes, may pag-asa. Yes, may pagbabago. Expect mo na yung mga mga changes. Positive or negative, captured. O, meron kang dito. Meron kang mission accomplished dito. Oh. May mahuhuli ka, may makukuha ka, ano ba tawag dito? Matatapos, no? Kasi na-capture mo, sabihin, nakuha mo, nadali mo. O, yan. Good card to, good card. Hindi yan negative yung ibig ko sabihin dyan. So, most likely, nakikita ko dito, pati itong pagbabago na to, yung change card mo is magandang pagbabago paparating sa'yo. May ending, Gemini. Huwag kayong matakot dito, ha. Hindi ito lagi may natsugi, may natepok. Parang mala death card sa tarot yan. Ano lang yan? Symbol. Pero ang ibig lang sabihin nito, merong kasing transformation in the ending. Sabihin na natin, may pagtatapos, tapos meron, kasunod nun is pagbabago. Kumbaga parang nag-renovate ba? Totally, kumbaga yung bahay, hinilamusan mo ng bagong pintura, may mga binago. Kumbaga sa ni-revise. Ni-revise yung terms. Ni-revise yung kontrata pa, yung mga changes na i-apply. Kasi nga, merong mga bagay siguro na no longer applicable dito, Gemini, kasi nga may mga nagtapos na dyan eh. So, kailangan nang i-revise. Kung ano may pinag-uusapan dito, yung mga dapat tanggapin na ending and baguhin. Transformation talaga, Death and Magic card. Magician energy and Death card energy. Ending tapos transformation. So maganda kasi dalawa yung card mo ng transformation. Actually tatlo. To 1, 2, 3. Okay, madadali mo yan, Gemini. Mahuhuli at mahuhuli mo rin ano man yung gusto mong mahuli na yan. Ibig sabihin nung mahuhuli, makukuha mo yung gusto mong outcome or magigets mo, actually makakaisip ka ng solution. Magagawa mo siya. Yun yung ibig sabihin niya. Okay, tignan natin sa iyong love life. May nagmamanifest dyan, magician energy niyan. Kaya mong baguhin yung situation mo rito. Hindi ka dapat mag-alala. Yung mga ending na yan, natural yan. Hindi natin napipigilan ng mga ending sa buhay natin. Ibig lang sabihin nito, kasi sa span ng reading natin is 7 days. Sa span na yon, meron kang ma-accomplish, may mag-e-end. Or may mga changes. Yun na yung ibig sabihin yan. Hindi nyo kailangang matakot dyan, seryosohin yan. Bigyan natin sa love life mo anong mga latest chika. I have trust issues from previous pain. Ito, nasa love reading na tayo. Interchangeable yan. Pwede ang nasasagap ng cards is energy mo or energy ng person mo. Bahala na po kayo mag-connect-connect dahil kayo naman ang nakakaalam yan.
May mga trust issues, pwedeng naloko to, nasaktan sa past, kung sino man sa inyo yan. Or baka ito yung magiging problema ninyo, upcoming. Mga trust issues, mga selusan, mga duda, kawalan ng tiwala sa isa't isa. Oh, meron ditong mga pagsisisihan yung gagawin. So, maging considerate. Pag-isipan muna bago ninyo gagawin yan. Sa isa't isa. Gano'n naman yun eh. Diba? Siyempre, ayaw mong gawin sa'yo kung gagawin sa kapwa mo. Yun naman yung golden rule. Oh. I miss you. Oh, meron ditong longing, craving, kinikrave si person, or kinikrave ka niya, namimiss ka niya, or namimiss mo siya. Naaalala, namimiss, kinikrave. I talk to my friends about you. So, yan, ibinibida ka raw na itong person na to, or ibinibida mo siya. Maaaring proud na proud siya sa'yo. Tuwang-tuwa siya sa'yo. Para kang trophy. Sa negative side, kung chinichika ka niya, o di pwedeng, ano ba tawag nila doon? Yung kiss and tell. Yikes, yun lang. Kung bad, kung ano yun, negative aspect. Sa positive, binibida ka niya, proud siya, pinagmamalaki ka niya. Pero kung negative side yan, kasi pwedeng iba-iba sa inyo yung nagre-resonate eh. So, tinitignan ko dito is yung two sides. Okay? So, kung sa negative side na kinikwento ka niya, edi alam mo na, ichinichika ka niya sa mga kakilala niya, chinichismis ka niya, pwedeng ganun. Ayan. Tignan pa natin yung mga shadow side dito. Itong shadow side na to, pwedeng sa relationship mo, na romantic or not, or pwedeng sa sarili mo, ha. Ito yung mga shadow side, maring subconscious mo, yung mga dapat mag-heal, ayusin sa'yo, or sa sitwasyon sa relationship mo. Gemini, sa susunod na 7 araw, ano ang shadow side? Numbness. Pwedeng na to eh, kalyo na eh. Pag sinabi nating manhid na, dead man na, manhid na, sanay na, masyado na siyang used to sa so parang nag-develop na siya ng keloid or kalyo. Kaya nga sinabi ko siguro parang yun yung naging side effect or naging transformation dito sa person na to, yung tinitiis na lang niya lahat, dead man na, sanay na kasi siya eh. Okay, pwedeng coping mechanism yan eh. Pagiging bulag pipi bingi sa sitwasyon, namanhid na or minamanhid na lang yung sarili para na lang hindi niya maramdaman yung dapat niyang maramdaman, or pwedeng talagang ginusto man hindi, yun talaga yung naging side effect sa kanya. Okay? Anger, baka may kagalitan ka or magalit sa'yo, may matinding galit dito, ayan nag-aapoy. Iinit ulo, maiirita, magagalit, mawawala ng control sa emotions, sa temper. Judgment. Okay? Baka merong situation wherein masyado kang magiging judgmental or ikaw yung mahuhusgahan dito. Criticism, ayan, mga puna-puna, mga panghuhusga. So, make sure na bago husgahan, tignan mo na yung facts. Yun na yun. Whether ikaw yan makaranas niyan or may tao na ikaw yung gumawa niyan or ikaw yung makareceive ng judgment or criticism. Maybe this is legal matter, Gemini. Kung may mga legal matters ka nga asikasuhin or involvement. Lahat ng legal matters na possible na connected dito. Pag sinabi nating judgment, parang ina-analyze mo yung sitwasyon. Tinitignan mo both sides, dapat nandoon ka sa gitna, wala kang kinikilingan. Okay? Bago gumawa ng decision or judgment, tignan mo na lang both sides. Baka naghihintay ka ng resulta ng decision dito, hindi ko alam, pero pwedeng may mga ganong matters, no? Especially sa legal. Control. Yes, you need to take control of the situation.
Pero, hindi ka dapat maging diktador. Okay? Hindi rin pwede yung wala kang control sa sitwasyon. Pangit din yun. Okay? Ayun lang ibig sabihin nito. O baka may makakadeal ka na tao na controlling. Pero sa tingin ko, pwedeng pagtitimpi ito kasi nga may anger dito So baka dapat huwag kang magpadala agad sa galit sa mga emotions mo. Try mong kontrolin yung mga dapat mong kontrolin sa sarili mo, Gemini. Para mabalanse mo yung situation. Kasi itong judgment is scales, pwedeng may kinalaman din siya sa balance. Baka may mga bagay na mawala sa balance dito. Siguro yun you need to watch out for. Magician. Be careful na may ma-encounter kang manipulative person. May pagmamanipulate dito Like, tinatry kang kontrolin, gawing puppet, situation man yan or tao, romantic man yan or not. Merong manifesting dito. Be careful, Gemini, sa mga iniisip mo, intentions mo, kasi kung ano iniisip mo, yun ang maa-attract mo. So, be careful na maging nega thinking. Parang ma-attract mo maganda. Merong procrastination ako nasi-sense sa magician na baliktad. So, dapat ginagawa mo na yan, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ginagawa. Okay? Kaya nga, maging maingat ka. Thoughts becoming things. Kaya kung anong mga minamanifest mo, yun yung magkakatotoo. Make sure na positibo yung mga iniisip mo, Gemini. What you think, you attract. What you say, you attract. Diba? Okay? Death card, definitely may change. May pagpupurge, may detoxing dito, Gemini, sa susunod na 7 araw. Kailangan mong declutter. Kailangan mong mag-release. Meron talagang release, dalawa yung death card. Meron kang matatapos, may mga i-dispatch ka dito, i-let go. Ito na rin yung period para makapag-regenerate ka, makapagpahinga ka, mag-prepare ka sa bagong paparating. Oo, or ito na yung time na kailangan mo ka na magpatumpik-tumpik, transform mo na yung situation mo kasi ayan yung mga cards mo kanina. Feeling ko may kinalaman yan na ikaw talaga yung maghuhokus-pokus, ikaw yung magician dito, ikaw yung magbabago ng situation mo, nasa sayo yung pagmamanifest and then yung action na kailangan mong gawin dyan. Okay? Wow, 9 of coins. So, ito na nga yung results ng mga pinagpaguran mo, Gemini, sa susunod na 7 araw, mafe-feel mo na yan. O pwedeng mga pera ito, tubo, kinita, sweldo, bonus. Or kung hindi yan material things, basta makikita mo na lang yung magagandang resulta Paparating na yan sa'yo, nagmamanifest na yan actually. Ayan Ang daming dalawang card ng stability dito. So nakikita ko sa next 7 days, wala kang magiging problema sa material, sa pera. Stable. Stable na stable yan. Ayan. Komportable yung pamilya mo. Komportable ka dyan sa ginagawa mo. Sa career mo man yan. Sa ibang bagay. Andyan yung security, yung stability. Andyan yung pagiging sapat sa mga pangangailangan sa pera. Stable. Strong. Ayan Wealth. Pera. Ang daming coins dito. Ito, dalawang card ng coins yan So, ito ay something na mabubuo mo. Meron talaga. Ito yun yung captured card at saka ito. Meron kang something na ma-accomplish, mabubuo dito, makukompleto or matatapos. Kasi dalawa rin yung card mo ng ending dyan. Okay, so mga signs na meron dito, strong energy ng Gemini, Scorpio, Virgo. At susunod, Gemini, mag-isip ka ng 4 na tanong. Obvious na yung unang card dito, yun yung sagot sa unang tanong mo. Hanggang 4 na tanong. Yung simpleng mga question lang na masasagot ng yes, no, or maybe. At i-pause mo muna ng matagal ito. Pag muni-munihan mo, maganda wag mong ulit-ulitin. So, take your time. Hindi kailangan magmadali. Huhugot ako ng 4 na card para sa question 1 to 4 mo. Ito yung unang card. Sagot sa unang tanong mo.
Hindi totoo. False or no. O ano man yung tinanong mo, hindi daw totoo yun. At no ang sagot. Second question mo, ito ang sagot. Maybe. Possibly is maybe. 50% yes, 50% no. So, hindi ganun ka-sure. 50-50. Proceed. Sagot sa question 3 mo, this is a yes. Ibig sabihin, go. Ituloy mo. Okay? Gawin mo. Proceed eh. Mag-continue ka. Magpatuloy ka. Go signal kung naghihintay ka ng confirmation. At, sagot sa question 4 mo, no. Let it go. Bitiwan mo na yan. Walang mangyayari dyan. Huwag ka nang mag-dwell dyan. Makawalan mo na yan. Okay, Gemini. Sana makatulong sa'yo itong reading na to. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.